Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Ang journal prompt natin last week ay, anong mga tradisyon o paniniwala ang meron ako na pumipigil sa akin sa pagiging malaya? Paano ako magbabago para mas tumutok kay Jesucristo? Kaya nabasa natin sa Acts noon, yung mga gawa, na noong tinuro ang ebanghelyo sa mga tao sa Ephesus, yung mga Ephesians, marami naman persecution, maraming nag-aaway or nakikipagtalo doon na para hindi ma-spread ang gospel doon. Pero kahit sa ganyan, kahit may mga persecution, mga pagsubok, ganyan, marami talaga sa kanila ay na-convert sa gospel. Si Paul, nang sumula siya sa mga Ephesians, tinuro niya sa kanila kung paano mag-deal sa persecution at opposition. Kaya maganda ito para sa panahon din natin dahil marami din nag-aaway o nakikipagtalo sa atin tungkol sa Ebanghelyo or tungkol sa mga turo ni Jesucristo sa panahon natin. Kaya basahin natin ito sa Ephesians chapter 4 verses 31 hanggang 32. Sabi dito, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. At magandang loob kayo sa isa-risa, mga mahabagin na mga patawaran kayo sa isa-risa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kaya nakikita natin na kahit ano ang nangyayari sa buhay natin, kahit ano ang ginagawa ng ibang mga tao, kailangan maging mabait pa rin tayo, kailangan patawarin pa rin natin sila. Kaya kung may mga tao na nakikipagtalo sa atin dahil sa mga paniniwala natin, huwag tayo makipagtalo din sa kanila. Dapat patawarin natin sila, dapat mahalin natin sila, dapat maging mabait tayo sa kanila. Itong linggo may pagkakataon tayo na manood sa General Conference. Magandang oportunidad ito talaga. Basahin natin ang sinabi ni Paul tungkol sa mga apostles and prophets, yung mga pakinggan natin sa conference na ito. Mahanap na ito sa Ephesians chapter 2 verse 20. Sinasabi dito, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa panulok. Kaya nakikita natin na ang simbahan at ang Ebanghelyo ni Jesucristo, ang pundasyon niya ay ang mga apostle and propeta, ang mga turo nila. At yung chief cornerstone, or yung Pangulong Bato sa, hindi ko naalala yung sinabi dyan, basta yung pinakamahalaga dyan sa pundasyon ay si Jesucristo. Lahat ng dapat natin gawin or lahat ng ginagawa natin sa buhay, dapat ayon or alinsunod sa mga turo ni Jesucristo at ang kanyang mga propeta, mga apostol. Yan ang journal prompt natin itong lesson. Ang journal prompt natin ay, ano ang natutunan ko sa pangkalahatang komperensya? Ano ang aking babaguhin dahil sa pangkalahatang komperensya? Si Paul, marami siyang tinuro sa mga Ephesians. Nagturo siya tungkol sa foreordination, tungkol sa pagkakaroon ng magandang relasyon sa pamilya. Nagturo siya tungkol sa armor of God, yung mga kailangan natin gawin para maprotektahan tayo sa mundong ito. Marami siya talagang sinabi at tinuro sa kanila. At maganda din ang mga ito para sa panahon natin. Kaya sana basahin natin ang lahat ng mga lesson or lahat ng scriptures na ito, basahin din natin ang lessons sa manual ng Come Follow Me. Pero para sa ngayon, gusto ko maikli lang ang lesson na ito dahil sa general conference natin ngayon. Naghanda ako ng marami para sa general conference na ito at meron ako mga tanong para sa conference na ito. Sa pag-record ngayon, ito ay pagkatapos ng morning session ng linggo. Kaya isang session na lang sa panahon nito na nagre-record ako. Yung paglabas nito, mamaya pa
pagtapos ng conference. Pero ngayon habang nagre-record ako, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang naranasan ko kanina or kahapon. Sa Saturday morning session, dahil di ba sinabi ko na naghanda ako, may mga tanong ako. Sa Saturday morning session, 2 beses pumasok sa isip ko ang pangalan ng isang general authority. Hindi siya apostle, general authority lang, kaya hindi ko alam kung magsasalita siya or hindi. At hindi naman siya madalas nagsasalita. Hindi ko siya masyadong kilala, pero 2 beses pumasok sa isip ko ang pangalan niya. Sa Sabado ng hapon, nagsalita siya at ang mga sagot na kailangan ko nandoon sa sinalita niya. Alam ko na mahalaga itong General Conference. Excuse. Alam ko na talagang makukuha natin ang mga sagot na kailangan natin sa buhay, sa mga buhay ng propeta at mga ibang leaders ng simbahan. Kailangan maghanda tayo at sana gamitin natin ang panahon na ito para maghanda at para makinig at manood sa conference. Basahin din natin ang mga conference na talks pag nasa Gospel Library na sila or pag nasa liyahonan na sila. Gawin natin ang mga ito dahil mahalaga ito. Kailangan talaga natin ang turo ng mga propeta sa panahon natin. Next week, balik tayo sa regular na haba at lahat ng lesson. Pero ngayon, gusto ko maikli lang para makafocus tayo sa General Conference. Alam ko mahalaga ito at ito ang iniwan ko sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Sige, next week, mag-usap tayo tungkol sa Philippians and Colossians. Salamat sa panonood.